Lambunaw in Action, palatuntunan nga maghahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in Action. Kag karon, yari ang inyo alagad. Oras mga biyan diri sa Radyo Lambunaw, eksakto alas 2:40 na sa hapon. Welcome naman sa aton sining pagpamagad diri sa Radyo Lambunaw, the official radio station sa aton sining Banwa, ang local government unit sa aton sining munisipyo, no? In support sa aton sining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o office, mga kabyanan, sa aton nga pagpangalagad sa karon nga adlaw sa Lunes, napit sa 23 sa bulan sa Marso karong tuig 2023, 2026 I mean. Mga kabyanan, sa sining edisyon sa aton sining pagpangalagad, Lambunaw in Action, no? So supposedly buwas patani kita programa sa sining Lambunaw in Action program. Apang very timely man subong mga tinihon kag grab nato ng oportunidad nga ari sa aton sining Banwa ang aton sining tiglawas halin sa National Police Commission o NAPOLCOM, no? I understand nga subong nagkakandak sila sa what you call this inspection, no, sa mga Philippine National Police headquarters o office sa aton sining PNP. So hindi na tayo maguyang sang tempo sa sining edisyon. Makamiran sa gihapon ninyo sining alaga, ninyo sining anchorman. Ini si aning SB member Norlinos Banyes. Ara kita karon sa Office of the Mayor sa Communication. Kag kaupod naton si Attorney Michelle Yotoko, no? Ang Provincial Officer Chief Technical Service Division sa NAPOLCOM, no? Sa Province of Iloilo. So this time, kuanta siya sa iya sining pagpanamyaw sa aton sining mahatag palmati. Ma'am, welcome diri sa aton sining pagbalagad sa Lambunaw in Action. Yes, mayong hapon, Sir Norlino, and sa tanan nga viewers kag tagpalamati sang Radyo Lambunaw. Alright, no? So nabatiyan ang aton sining bisita halin sa NAPOLCOM sining matinion mga kabyanan. So hibaluon ta ano bala ang mga programa nila kag mga aktibidad diri sa Banwa sa Lambunaw, kasano ni magsugod ang inspection kag how long ini magalast, no? Sa ila sa magkandak sa investigation o kung sa inspection sa mga PNP. Kag anong purpose nga ano ini regular ini nga aktibidad sa NAPOLCOM? This time ang aton sining bisita Attorney Michelle Yotoko, ma'am, no? Kindly enlighten sa aton sining mga tagpalmati sa bugos nga pumuloy sang Banwa sa Lambunaw. Yes, sir, no? Actually, the conduct of inspection and assessment is a regular activity sa NAPOLCOM. Ginahiwat ini siya annually. Yes. No? This is a scheduled or announced inspection annually. So, let's start inspection and assessment activity sa Iloilo province. So, meaning from sa tanan nga police stations, units, no, under Iloilo Police Provincial Office, okay, no, naka-schedule for inspection and assessment activity. Nagsugod ini siya sa March 6, 2026 nga unsa diin nag-iwat kami sa entrance briefing sa IPPO. So ang inspection proper gid is had already run from March 11 that Okay, would end until March 26. Yes. This Thursday. Okay. So kay na nagdanay kami sa Office of the aton sining Municipal Mayor kay nag-courtesy ang aton sining bisita from NAPOLCOM office, no? So that's why nag-decide kita makabinan nga kuan sa isa ka interview so kung agud nga ti once and for all ma-relay naton sa mga kauturan naton sa especially sa bugos sining Lambunaw non ang ila sa niyang presensya kag purpose nga ari sila diri. So first thing first, ma'am, ano ang mga agenda kung anong focus sa sining inspection sa inyo sining pag-conduct diri sa Banwa sa Lambunaw? Well, ang aim sa amon nga inspection is to determine and evaluate ang compliance sa aton kapulisan sa pulisiya sa NAPOLCOM. So, as part of our mandate, so continuously check naton sila kung kumusta bala ang pag-perform nila sa ilang functions. Okay. So, is it in accordance sa policy mandated by the NAPOLCOM and as well as of course sa mga lahi naton. Kag i-check man ang ilang kondisyon diri sa ilang area of responsibility. Are they
ano man ba, no, ang okay man ang kondisyon nila, supported man sila bala sa LGU, at the same time, ang peace and order situation sa ilang area of responsibility. Alright, no, so nag-start siya officially sa March 6, no? Yes. But ang inyo sining pag-conduct sa inspection na 11 na nagsugod, di nga unang start sa pag-sugod sa inspection dito ng police station. Actually, we have two teams no, sa okay. inspection. So we have Team A kag Team B composed Okay. of one inspector, police inspector as a team leader kag isa ka member niya nga law enforcement evaluation officer. So duwa sila ka team na tunga na sila ang Team A Okay. 1st to 3rd districts of Iloilo kag ang 4th to 5th district covered naman sa Team B. Okay. So dungan ini sila gin-deploy nag-start sa March 11. So, lain-lain, no, ang ilang umpisa ang sa Team B nag-istansya sila sa 5th district. Ang ining Team A nag-start din sila sa Igbaras. So, mas malapad-lapad ang coverage ni sang Team A. From 1st to 4th district. 1st to 3rd. 1st to 3rd and 4th and 5th district under na sa Team B. Yes. No? So, sa imo sini nga team subong sa sinong upod mo? Pwede si ma-mention mo sila. Actually, ako as Chief of the Technical Services Division, na-supervise ko man sa lang duwa ka team. Galing kay na tabuan subong ala ko sa Team A. Okay, yes. So, tomorrow, wala naman ako sa Team B, sa IPPO, ila schedule. So, that's why hindi ako pwede dili tomorrow, kaya dito ako sa IPPO. So, sila subong Team A, headed by Maria Socorro Lorelei Ingaya Poli and Dr. Alan Camering. So sila din in charge of 1st to 3rd district. At sa subong adlaw naka-schedule ang Lambunaw Municipal Police Station, and later no after Lambunaw we will be proceeding to Haniway Municipal Police Station. So first ang Labunaw, then Haniway, then sa whole day ng activity din tomorrow. Tomorrow lain naman. Lain naman siya. Until when siya, ma'am? Kani? Until Thursday na lang this March 26. Manatapos na kami actually. See, tapos na. So, may kuha na kamo, do may aral na kamo sang assessment, overall nga assessment abi, no? So, anong initial, sa pag-conduct mo sini, anong inyong findings? Somehow, no, generally speaking, anong findings nyo when it comes sa ginamban mo wala go mag-observe ka mo sa situation, mag-situate nyo kung ano bala ang kabuhi sa mga police sa mga police station. So, anong general findings ni ma'am? Well, generally, no, ang na cover namon kag nakita namon nga overwhelming ang mga support actually sa mga LGUs Okay. sa aton kapulisan. So they were provided no sa mga ilang kinanglanon, especially actually unlimited mga gasolina nila. No, tapos sa matamat na may mga ala na sila mga PNP buildings kung wala man mga standard, I'm talking about standard na mga PNP buildings, kung wala Okay. man at least they have already lot donations, no, and bastante sila sa support, no, mga anong needs nila sa mga firearms nila, kulang, gina-provide sila, and community equipments. And amo na, no, amo na giguro man manote on the other hand ang deployment sa aton ng mga kapulisan. Okay. No, kasi may mga required na siya mo na dapat ang police to population ratio ma-comply, no, kaya di kalabanan kulang ang mga tao, ang PNP personnel natin sa station kumpara sa population, no, sa Yes. kinanglanon sa Banwa. So amo pa na no gina-determine namon kag at least mabala namon ang cost and mobrahan sa kakaigo ng mga polisiya. I-mention mo kaina nga ni yearly. So, kasan mo gigyan nagsugod? Gusto natin i-reiterate pa ng kaina kung kasan mo gigyan nagsugod ang ining inspection yung gina-conduct sa Navolcom. Actually, nag-start pa lang kami, no? We had our entrance conference, meaning ang gitna, no? Ang intro sa amon na inspection sa Police Regional Office 6. So, nag-entrance conference kami last March 3, 2026, no? Wherein tanan ng mga provincial directors, ang city directors ng city. So, na sila, attendees na sila, para nga maghatag sang general nga mga guidance, no, nga mas nga to inform them na the inspection assessment proper will be
starting na, no? And the first province nga gin-inspect namon is this, Iloilo province. So ano gid ang let's say nagkanda ko sa inspection, then ano may kwan gid may guideline gid, no? May guideline gid from the central office gid sa National Police Commission. Yes, so may ara na ginatawag sabon nga ginatawag nga inspection instruments. So may mga forms ini nga balasihan, Yes. no, kung ano ang kinanglan namon nga i-inspect, Yes. tapos dira naman i-determine kung compliant or hindi. So isa na ng deployment, tapos ang ilang mga custodial facilities, ang ilang mga trainings attendant, gina-check man na namon. So ang ilang compliance with the CSOP, Yes. sa mga different desks nga dapat may ara sila, including the Human Rights Desk, the Women and Children Protection Desk, no, pagkadamo pa, no, all no gina-verify namon kung within the mandate kag required policy, no, nga gin-set for that specific aspects. Okay, so inspection, assessment, and recommendation. So ano ang iya sining endpoint? Let's say iliwaton ko lang, no, so inspection, assessment, and recommendation. So amo na iyang end up kung anong ang recommendation nyo later on, amo nang i-forward nyo sa ibabaw for general assessment sa sitwasyon sa mga police station natin. Yes, that's exact. Exact na siya. Amo na no, ang purpose na mga inspect kami, kaya i-check namon kung ano pa ang pwede improve. Yes. As well as ma-recognize man kami if there were noted nga mga best practices, ina-awardan man namon sila, no, ag pas masami nga kung ano man ang amon significant findings. Okay. No, syempre may mga recommendations kami dira. And well, per province ang amon nga inspection, so after which, no, after na tanan ma-inspect na namon ang tanan nga provinces under Region 6, we will consolidate it, kagobra kami sang report, no, to be submitted to our central office. Kay bilog naman na ang proseso namon diri sa NAPOLCOM is tanan man na, no, all regional offices i-consolidate naman na siya and ma-exit briefing ang amon nga central office sa Krame. Okay, so synchronized ini Yes. nationwide. Yes. Yes, okay. So I do not know kung maka-comment ka man, let's say magwabi kita gamay, no, ma-deviate kita gamay sa daw developmental kag positive nga aspeto. How about under man sa NAPOLCOM ining mga pasaway abing mga pulis? I do not know, it's up to you kung maka-comment kasi ni paano niyo gina-handle ining mga cases nga involving sa pulis. No, kung makatakal kita gamay nga yes, no. Actually, it's also part of our mandate nga to investigate, to conduct monitoring and investigation of police anomalies and irregularities. Okay. So, what we do there, halimbawa, may ara kami mabalitaan, no? So may mga news, no? May Okay. monitor kami ng mga news reports Okay. or information na ginapalabot sa amon regarding sa, say, irregularities sa Yes. police misconduct sa mga police. So what we do, ang amon nga law enforcement evaluation officers, they are mandated to monitor those incidents. So i-monitor nila, manawag sila sa ground, Okay. no, i-validate nila ang information, and then no, ma-inquire sila, and if they see nga do may mag-gather sila ng evidence, no, nga don't need git pa sa kaso, no, we can no conduct motu proprio investigation on that nga wherein kami mismo ma-file kaso. So isa na siya sa mandate namon. So ining inspection subong part ini dala ini ang ining mga kasubong nga mga pagtanaw sa mga irregularities ang pila ka mga miyembro sa PNP dala ni sa inyong inspection. Actually, yung focus is compliance with the policies. But then, along the course of our inspection, if we have noted na may mga glaring irregularities, we can, proceed independently. So meaning kung may mga kami mga kamo abi mga baton nga mga complaint direkta diri sa municipal level, open man ang inyo sining ang imo sining kwan ang imo sining sa imo sining bahin open man, gina-accept nyo man na kung mga for example may arabi sa mga tap sa inyo may amo ni muto may mga reklamo kami may paano niya handle na pwede na referral lang kamo or mismo right there sa area maka-receive mo sa mga information maka-validate mo.
Yes, no, dala na namon, no. Actually, tanan man na gina-accept namon, but Yes. and gina-validate namon. That's why mo na siya monitor namon and investigate. If it would fall within Yes. our jurisdiction, kasi grave offenses lang ang jurisdiction when it comes to disciplinary mechanism. So, grave lang. And kung hindi siya mag-fall sa among jurisdiction, say less grave offenses or light offenses, Okay. gina-refer namon sa appropriate disciplinary authorities. Okay. So, amo na nga muna, no. And then, syempre, along the, kung may kami nga, may ma-receive kami say, information or news or complaint, no, while during the conduct of our inspection, so, well, pwede naman makita with the clearance and approval of our regional director. Okay. So, mga abyan, nagpamati ka mo this time no, sa aton sining live interview. Mapatihan kita anyway sa FM band sa aton sining radio station sa dial nga 103.9. At the same time, later on, ma-post man ining aton sining interview kay Attorney Yuto ko sa aton sining Facebook account sa Radyo Lambunaw 103.9 kag sa CEC sa aton sining Banwa, the official Facebook account sa aton sining Banwa, no? So, nagabulig kita as a tool no sa aton sining mga tagpalamati agud nga ma-disseminate man ang information kag may baluan ninyo anong purpose nga ari diri ang aton sining Napol County. Actually, kuan gini pabor gini sa aton sining komunidad kag pabor pa sa aton sining PNP agud nga once and for all makahimo kita sang maayo sining serbisyo output sa aton sining mga pumuluyo diri sa Banwa sang Lambunaw. So para nga mangin maayos mo ang operation, tiga conduct sang inspection aton sining Napolcom agud nga may kuno makita sila nga mga discrepancy, pwede sila maka batin, pwede sila maka sulod agud nga ti ang operation kag ang dapat nga may authority sila over sa PNP no sa operation kag sa management sa aton sining Philippine National Police no. So ma'am, Attorney Kaina, nag-courtesy ka mo kay Mayor Reynor Gonzales kag I'm very lucky ato ako man dito pero para sa ato sining matag palamati kung pwede mari-iko tabi no ang mga ginistoryahan to Kaina at least nga direkta sa imo sining imo mismo mabatian man sa tao ano mga nga gid-communicate sa aton sining municipal mayor. Yes, no? So, kaina, before nag-start ang aton inspection team sa ila pag-conduct sa inspection, Yes. nag-courtesy call kami as a Okay. matter of protocol and out of respect, syempre dapat ma-courtesy agad kami with the head of the town. So, si Yeah. Mayor, no, of course, no, ginapasalamatan gid namon tagaan kami sa opportunity nga ma-meet siya. So, kagina istoryahan namon with Mayor Reynor Gonzales na ang sitwasyon sa mga pulis, ginaas naton nogin kamusta naton, kung kamusta di bala ang mga pulis naton, basi pasaway din sila. So anong feedback sa community, sa mga pulis naton, at the same time, kamusta sila diri, as Okay. well as syempre, as part man, para man sa mga pulis naton, ano ang mga support na gin-extend na sa LGU sa aton kapulisan, and as well as outside PNP naman ang creation sang pleb, kumusta ang active ang aton diri nga pleb as Okay. one of the disciplinary authority man sa aton PNP. So gikamusta man na naton, and of course narelay man namon ang information about the also the powers and functions of the local chief executive or the mayor over the PNP because disciplinary authority man si mayor actually. Okay. So may mga assurance man si Mayor sa imo? Ano mga ginbuyan niyang assurance sa Napolcom? Syempre, ang tanan nga support yung pwede hatag sa PNP, Okay. na-provide man, kaga, amo na ang vehicle, na medyo mabudayan pa, but then other things nga kinanglanon sa aton nga Lambunaw PNP personnel here, provided naman ni Mayor. A little bit lang, gamay lang may mga after natapos ng imo sining inspection sa Lambunaw PNP, no? So may mga kasi may gamay ka nga i-announce sa mga observation.
Okay lang. Oo. Actually, ongoing pa to sila. Nung kaya pala sila. Okay. Naguna kami sa conduct ng lecture. Kaya actually, ang special, ini siya na session. Kumbaga, not all stations malecturan ko sa mga topics na kinanglan nila mabalaan pala, no? Especially makabulig para sa ilang pag-conduct sa police operation. So, ginuna naton kay para nga ma-plastar sila after, no? Makakonsentrate sila sa inspection proper nila. Okay. So far, I have yet to determine kung anong initial findings nila. Okay. Anyway, boss, may schedule magkita sa ato sa nga police chief kay Police Lieutenant Garcia. Hopefully makakuha kita sa pila ka mga information. Diyo tayo lang ang mga information regarding sinakag. At the same time, at least nga makita man naton nga daw kanami, no? Sa nga kalakat sa naton sini nga PNP, the presence man sa naton sini nga Napolcom sa sini nga material. So, before kita mag-wind up sa ato sini nga pagpangalagan diri sa Lambunang in action, tagaan-ta ka ma'am sa nga dugang sini nga tempo good nga basi may ara ka pa nga gusto ipalayag sa ato sini matag palamati from your end, Attorney Yotoko. Yes, well, sa kadamaan, no, Yes. sabi, tagpalamati isang Lambunaw, Radyo Lambunaw. Well, ang general message ng Gorofer from the Napolcom is, syempre, ang Napolcom open, no, sa pagserbisyo kung ano man ang ilang reklamo sa ating kapulisan. So, ang dalaganan Napolcom Kidman, Okay. no, and we are, Napolcom being the oversight body ng PNP, so we have an authority over them. So, kung may mga sila nga mga complaints, reklamo, o kung ano man na informasyon, no, party sa aton kapulisan, no, pwede gid sila kipag-amot sa amon nga opisina. Ara lang kami sa corner Fuentes, Ledesma Street, Iloilo City, and amo na, no, they can reach also us sa aton sa amon nga Facebook page, no, Napolcom Regional Office 6. So, ang sa aton mga kapulisan, siyempre, being your oversight body, we always see to it that you perform your duties and responsibilities in accordance with law. So, kung may mga police anomalies and irregularities, siyempre, you should expect na isawayo na mo nila. So, and of course, we do not also hesitate na mag-grant sa mga awards kung may manote man kami ng mga best practices nila. Alright, no. So nabatihan pa kami ng si Attorney Michelle Yotoko, ang Provincial Officer, Chief Technical Service Division sa Napolcom sa Province of Iloilo, sa IPPO. Kag upo naman kay ina, no? Si Ma'am Lorely Ingalya, ang Police Investigator 3. Kag si Sir Alin Camiring, ang Law Enforcement 2, no? Sang National Police Commission o Napolcom. Kag upon man din si Miss Cathy Los Bañez, ang nagay sila agad kuha kita sa pabor nga maka-interview kita live direkta sa aton sining provincial officer sa ang Chief sa Technical Service Division sa Napolcom diri sa Iloilo, mga kabiyanan. So, thank you so much kin ma'am, no? Kag thank you so much man sa bugos ng pwersa sa Napolcom sa sining mga tinyo. I hope ngati sikiwat kita sa time ulit sa imo later on kung may mga kung makapmasar ka man diliwat, feel free nga mag-message sa amon for another interview diri sa Radyo Lambunaw. Kaya pag pa lang namin naka-operate kag nag-campaign kami sa ato sa mga kauturan nga mag-follow sa ato sa account sa Radyo Lambunaw. Kay ti ini pamaagi lamang sang banwa agon nga ti once and for all ma-disseminate naton madasig ang information dissemination sa aton nga mga kauturan, madamong ilang mga choices. Let's say pwede sila ka tune in sa FM band sa 103.9, pwede man sila makatanaw sa Facebook account sa Radyo Lambunaw kag sa CEC for the information. By the way, ang ining Radyo Lambunaw mga kabyanan, ga-operate kita in support, no? Sa tiempo sa krisis kag kalamidad sa aton nga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa aton sininga Panwa. So, thank you so much kid sa liwat kag sa ngalan sa mga kaabdanan diri sa studio sa 103.9 aton technical man si Tito George, si Hazel Lastimoso aton sininga writer sa sininga matinehon kag aton sininga mga OGT from West Visayas State University. Thank you so much. Inyo lang ganyan sa ning anchorman. Siya na is member Norlin Los Bañez. Maayong hapon.
103.9 Radio Lambunaw FM. Uhahay!